hindi pa ata matatapos itong Senado Flix na nangyayari ngayon. Mukhang marami pa pong aabangan. Pero kunin nga natin no, yung pahayag mismo ng Malacanang kasi parang pati Malacanang rito, no? Pati ang Pangulo dinadamay na dito sa mga nangyayari mga kasama ng kaguluhan sa Senado. Nasa linya po natin ngayon si Yusek Claire Castro. Attorney, good morning, Yusek. Yes, good morning, Rod. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Good morning. Happy Friday, partner. Ang aga. Ang aga. Oo. Sabi ko nga parang partner, si Pangulong Marcos ba, si PBBM, tuloy-tuloy yung pagtutong niya rito sa mga episode ng Senado Flix. Yes, of course, kailangan updated siya. Kasi sabi nga natin, hindi naman ito problema lang ng kalingkingan eh. Oo. Problema to ng lahat. Di ba? Kumbaga, lahat tayo dito, dapat nag-iisip na maayos dahil nasa edad na tayo lahat. Oo. Pero yung iba kasi parang astang bata. Pero partner, yung sinasabi mo nga kahapon, yung umayos kayo. Ano yung ibig sabihin nun, no? Pakiano nga partner, no? Paliwanag ng mas malalim pa dun sa mensahe ng ano to. Yung ba mismo ang sinabi ng Pangulo na umayos kayo dyan? Partner, ano ba ang sabi ng Pangulo? Get back to work. Oo. Lahat kayo, lahat tayo, lahat ng public servants dapat umaayos. Mhm. Magtrabaho. 'Di ba? Oo. Yun ang mensahe ng Pangulo. So dapat lahat tayo maayos. Oo. Lahat tayo magtrabaho. Mhm. Lahat tayo gampanan natin ang tungkulin na pinagkatiwala ng taong bayan. Oo. So, umayos. Dapat lahat tayo umayos. Oo. So, ang Pangulo mismo ay nag-aalala na, nangangamba na dito sa sitwasyon ng Senado ngayon. Oo naman, partner, no? Kasi hindi naman kasi biro yung nangyayari sa Senado. Oo. Nang dahil lang sa posisyon or sa pwesto, talagang magkakagulo sila. Hindi na lang kasi tumingin, di ba? Unang-una dapat hindi pansarili ang iniisip. Oo. Yan ang magiging problema eh. Kahit sabihin nila na makabayan sila, pero kung ang ramdam mo, pansarili lang na interes ang sinusulong nila, Oo. hindi talaga ito makakaganda sa taong bayan. Mm. Di ba makaka-apekto ito, sabi nga natin, makaka-apekto ito sa ekonomiya. Mm. Malaking bagay talaga ito nangyayaring political noise. Oo. Oo. Partner. Kaya nga, hindi na nga nila talaga tinututukan yung kanilang mga dapat tutukan, yung mga dapat gawin, yung trabaho nila. Yun nga, binabanggit nga ng ilang mga eksperto din, ng mga political, na dapat eto sana yung mga ginagawa nila kasi maraming mahahalagang batas na dapat kanila nang tinalakay dyan na ipasa na at pupwede na mapakinabangan. Well, partner, sa panig ba ng Malacanang, mayroon bang sana no, yung mga panukala na gustong sa lalong madaling panahon ito po ay maging isang batas na ipapasa, tinatalakay na pero naudlot dahil dito sa nangyayari ngayong sigalot sa Senado? Hindi, partner, kasi ang gusto ng Pangulo, ang dami kasing priority bills eh. Oo. Nandiyan yung travel tax abolition. Okay. Kasi para makagaan sa mga natin, sa mga kababayan natin na nagta-travel abroad. Nandiyan din yung political dynasty, numero 1 yan kay Pangulo. Oo. So hindi namin alam kasi ang House ay umaandar ang pagbabalangkas ng anti-political dynasty bill. So ang alam ko ring may hawak dito naman ay ang sponsor dito sa Senado ay si Senator Riza. Oo. So sa ngayon hindi natin alam yung update, pero alam ko masipag din naman si Senator Riza Ontiveros. So with this, ito nangyayari ngayon na 3 araw pa nag-absent or binoykot, no? Yung sesyon ng grupo ni Senator Alan Cayetano. So ang laking bagay, 3 session yun, partner. Oo. Na hindi nila pinuntahan. Opo.
Well, dito sa pagkakaroon ng bagong acting Senate President na sinusuportahan ng palasyo. Okay. Well, tiwala na ba ang Pangulo na maibabalik na sa normal ang sitwasyon at well, matatalakay na itong mga naudlot na mga panukalang batas? Partner, ko sa tiwala, alam naman natin kung nire-recognize naman, no, ang Oo. bagong liderato. Siyempre, nandun yung tiwala. Mm-mm. Pero hindi lang naman nag-iisang tao yung acting Senate President. Merong ilan Mhm. na hindi gumaganap sa kanilang tungkulin, 'di ba? Oho. So ang hirap mahirap sabihin na oo, tiwalang-tiwala na maaayos. Oo. Pero with that, sana maayos nila. Oo. Kasi 'pag naayos nila 'yan, do'n lang mag-start Kung ang isipin ng bawat isa sa kanila ay para sa taong bayan, mas madali magtiwala. Papaano kung sarili interest yung iisipin nila? Oo. Ibang bagay 'yon, partner. So malabo pa, partner, ang nakikita nyo rito na ito ay maayos at mabalik na sa normal ang Partner, oo, Senado. siyempre gusto ng Pangulo na mabalik sa normal. Pero hindi niya hawak Uh-huh. Hindi niya hawak yung isipan Mm-mm. ng ibang mga senador kung balak din ba nilang ayusin Mm-mm. yung gulong nangyayari diyan. 'Di ba? So siyempre ang pakiusap ng Pangulo let's get back to work. Yun lang naman yun Mm-mm. So maliwanag ang nais ng Pangulo. Magtrabaho na kayo. Oo. Umayos na kayo diyan. Oo. 'Di ba? Ito'y mariing itinanggi, partner, no, ng Malacanang, yung sinasabing, tama ba yung term, binabag-upan ang illegitimate, parang hindi lehitimong ngayon, liderato ng Senado? Actually ganito yan, partner, no? Oo. Yung ginawa na sesyon noong June 3, naniniwala ang palasyo, naniniwala ang Pangulo, Mhm. na ang ginawang transaksyon diyan, ang ginawang sesyon ay valid. Okay. Kasi may sinusundan naman din tong jurisprudence, yung Avellino versus Cuenco. Mm-mm. Siguro hindi lang naman palasyo ang nagsabi niyan. Marami na mga eksperto, pati IBP, Integrated Bar of the Philippines, Mm-mm. na organisasyon to ng mga abogado. Mm-mm. Sila mismo naniniwala. Mm-mm. Even yung mga former Senate President. Yes. Yun din ang kanilang opinion dyan eh. Bakit? Kasi ginawa nila to. Mhm. Noong 2015, sa pangunguna ni Senator Franklin Drilon. At yung dalawang magkapatid, si Senator Alan at si Senator Pia, nandoon nung dineklara ng Senado na may quorum. Mm-mm. Dahil ang kanilang recognized number base ay 17. Okay. Pero dumating 12. So dineklara nilang may quorum. Mm-mm. At nagkaroon ng transaksyon. So paano sasabihin na walang quorum? Kasi sinasabi nila ito. Ang sinasabi nila ang base ang number recognized base number ay 24. Mhm. Dahil nandiyan pa rin daw si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Bato. Mhm. Pero partner, ang sinabi sa Avellino versus Cuenco, hindi mo bibilangin yung mga tao. Those people who are beyond Senate's coercive reach. Mhm. Kumbaga hindi basta-basta matatawag. 'Di ba? Kahit gustuhin mong tawagin, hindi mo matatawag. Yun yung tinatawag na coercive reach. Matatawag mo ba? Oo. Anytime. Okay. So, kumbaga active, available, Oo. and hindi beyond Senate's coercive reach. Halimbawa, si Senator Jinggoy. Okay, nandiyan dyan, naka-detain. Ikaw, partner, kaya mo bang tawagin? Kaya ba Senado ng tawag? Punta ka dito, mag-detention tayo. Kahit anong Kaya oras? ba nila yun? Hindi. Oo. Bakit? Hawak ng korte. Si Senator Jinggoy, naka-detain siya. Ibig sabihin, bawat kilos niyan, you have to ask the permission Oo.
you have to move, no, ask the court to let him attend the plenary session face to face. But the Senate at that time cannot do that. Cannot do that. Bakit? Hindi mo hawak ang kalayaan ni Senator Jinggoy Estrada na papuntahin sa plenary session. Yun yung masasabing hindi mo ma-reach out agad. Hindi mo siya ma-reach, hindi mo siya makuha. How about Senator Bato de la Rosa, partner? Puntahan mo sa bahay yan, o punta, tawagan mo, punta ka dito, meron tayong meeting. Kayang gawin? Definitely hindi. Bakit? Nagtatago. Sige, tanong natin kay Senator Alan at pampuntahin mo dito mag-meeting si Senator Bato para mo-consider natin na 24 ang recognized number base. Kaya ba nilang gawin yon? Hindi. That's the thing eh. So it means lumalabas dito ang bilang 24. Kasi hindi mo marireach yung dalawa. Rather, 22. Kasi hindi mo marireach yung dalawa. Kaya yung majority now, nangyari ay 12. Kaya nagkaroon ng quorum. So yung binabanggit nila ni Senator Alan na kailangan ng 13. Okay? Yung new majority ngayon, kapag nabuo nila yung 13, kusa daw siyang bababa bilang Senate President. May binabanggit pa. Kahapon. Sabi niya, part of me. Sabi niya, part of me wish na 13 sila. O di, ibig mo sabihin, di ba, gusto mo na maging maayos, part of you eh. Gusto mo maging 13 sila, di ba? Di ba? So, di, ikaw na yung pang 13 if you want. Kung gusto mo magsakripisyo for the country para hindi magulo, di ikaw na yung pang 13. Kasi lumalabas 10 kayo eh. Pero, hindi naman niya gi-give up yung position, mga partner. Hindi niya gi-give up yung position. Ba't natin nasabi yan? Parang ganyan naman yung nangyari sa House dati. Nung sila ay nagkakaroon ng issue sa pagpapalitan ng liderato kay Representative Lord Velasco. At the time, the term sharing, supposed to be, it's Representative Lord Velasco's time na, term niya na, ayaw niyang bumaba. Pero sa bandang huli, na ano pa rin napunta pa rin, 'di ba, kay dating House Speaker Lord Velasco So, wala na siya magagawa Cornered siya eh. Pero posible bang mangyari din tatawag ng special session Pangulo? Oo, pwede naman. Even before nga basta sinabi lang sa kanya, sabihin lang bakit, anong reason, hindi naman magiging hadlang ang Pangulo. Kasi alam naman niya na maraming gagawin na dapat na ayusin ng Senado. Sa aking pagkakaalam, pati nga yung confirmation ng ibang military officials, hindi pa naaayos eh. Kaya kailangan talaga ng special session. Bukas ang Pangulo dyan. Pero sa special session, yan lang partner, no? Yung mga magiging dahilan ng Pangulo para ito'y papayag. Yung mga priority bills. Marami naantala ng trabaho sa Senado. Kaya ang Pangulo naman ay nandiyan lang. Hindi naman isasama rito yung tuluyan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Nasa kanila yun, partner. Kasi pag may special session na sila, pwede nilang itakin ang anumang pwedeng mangyari. Okay. Kahapon sa partner committee hearing ng Blue Ribbon Committee na dumalo yung mga ex-Marines, dinawit ang Pangulo na sinasabi yung isang miyembro ng ex-Marine, sila mismo ang nag-deliver ng maleta. Diyan sa may Ilocos, okay? Nakita pa daw niya kasama si dating congressman Ko at nakita niya si First Lady at ang anak mismo na si Kong Sandro. Okay? Nung diniliver yung maleta para kay Pangulong Marcos.
Ano yung Mm. reaksyon rito ng Malacanang? Kasi Partner, oo, unang-una, dineliver ang maleta? oo. Ano laman ng maleta? Mm. Sino nag-deliver? Paano dineliver? Mhm. Yung nagsasalita ba siya mismo nag-deliver? Oo. Parang Kung nakita lang niya si ako din naman madalas ko nakikita si Kong Sandro. Marami oo. naman nakakakita kay Kong Sandro. Marami naman din nakakakita kay First Lady. Mhm. So anong meron dun? Anong anong halaga nung kwento niya? 'Di ba? Ikaw sige partner, Mm. dito sa'yo. Oh, nag-deliver ng maleta. Anong aandar sa utak mo? Anong itatanong mo? Mm. Marami kang puwedeng itanong, eh. Oh, ilang maleta? Saang lugar? Hindi nga niya nila ma-distinguish, eh, kung lake, sea, river, Mhm. Marines yan. 'Di ba dapat matalas ang utak niyan? Mm. Pero hindi nila ma-describe. Oo. Bakit? Basta sinasabi lang Kasi niya hindi naganap. oo. Mismo si ano 'to, ang nagtanong do'n, si Senator Amy at oo, 'Di ba? pinaano pa nga niya describe yung area, yung ano 'to Oh, lugar, malapit daw sa sabi may niya lake, o lake tapos 'di ba? pa-letter L yung bahay, parang gano'n, eh. Oh, Oo, so sino puwedeng mag-describe diyan? Hindi ba yung iba diyan, oo, ito ang maging ano kayo, suriin niyo 'to, maging mapanuri kayo dito. Tignan niyo yung iba nagtatanong, kapag alam na medyo palpak ang sagot, hindi ba parang ini-spoon feed pa nila yung gustong lumabas sa bibig nung mm, ex-Marines? "Oh, lake ba 'yan? O sea ba 'yan?" Alam mo 'yun? mm, 'Yun ang tinatawag na spoon feeding. Ini-spoon feed nila yung idea para magkaroon ng idea yung sasagot. mhm, Sa korte mga clear sa totoo ay mga clear sa korte, partner, ma-o-objection 'yan, magkakaroon ng objection. Objection, your honor, coaching the witness, 'yan mhm, ang tawag diyan. Hindi puwede gano'n, dapat kaya sabi nga natin, kung totoong meron silang ebidensya, punta na sila sa korte, magsampa na sila ng kaso. oo, Ang problem kahit si Senator, Lacson gustong idawit, ang problema mali-mali ang kuwento. 'Di ba, yung tinuturong tao, as early as 2015 namatay na pala. So, paano mo mapapaniwalaan ang mga ganitong klaseng kuwento, tapos idadaan mo pa diyan sa Senado para lang makapanira mhm, ng mga kalaban niyo. That's the point. Ginagamit ito para makasira sa mga taong kinakalaban nila. oo. Well, Hmm. sa tingin mo partner may ano ba, may epekto ba itong ginagawa nilang hearing 'no ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano ano ba yung ito ba'y kinikilala ng ano 'to, yung Hindi, Senate Blue Ribbon Committee na oo. wala. Oo, pero doon sa unang ginawang ano 'to, investigasyon na binuo mismo ng Malacanang, ang independent na may ano na may resulta na 'di ba partner? At kinakasuhan na yung mga Yes. involved, okay? Kinakasuhan Hmm. na yung mga involved. May may epekto ba ito? Kasi sinasabi nga nila itong hearing na ginagawa, ito daw ang magpapabago. Parang gano'n, binabanggit na ni Senator Marcoleta. Oo. At kumbaga, ito Hmm. yung totoo at magbibigay ng hustisya. Parang gano'n yung oo, sinasabi niya, itong ginagawang hearing. Ah, Magpapabago sa isip siguro ng mga tao, mas lalo Oo. nilang iisipin na itong 18 ex-Marines na 'to ay bogus. Oo. 'Yan mas lalong titindi at pagtatawanan siguro yung mga statements ng mga itong 18 ex-Marines. Oo. Unang-una, butas-butas Mm. yung statements nila. Hindi sila nagkakasundo, nag-uumpugan ang kanilang mga salita. Bakit? Partner, kapag wala ka talagang kuwentong totoo at ilang kayong magsasalita diyan, Mm. mag-uumpugan talaga yung mga kuwento niyo, Oo. ah.
saka ito, yung mga sinasabi nyo ngayon, yan ba yung dati yung statement? Kung yan ang importanteng statement, bakit hindi nyo pa yan nilagay sa dati yung statement? Diba? The more na kayo ay kino-question, the more na nagpo-formulate kayo ng statement, kumbaga, you're filling the gap. Kasi merong tumutulig sa kwento nyo. Mas lalo magwiwindang yung kwento nyo. Kasi nga hindi nangyayari. Sa susunod ako question, bakit? Itong pangalan nito nasa dati yung original affidavit. Pero ngayong itong sumunod yung affidavit, bakit wala na yung pangalan ni ganyan? Diba? Mas lalo kayo nagiging questionable kasi iba-iba kayo ng kwento. Gusto nyo, yung kwento nyo tutugma na doon sa mga pambabatikos ng iba. Bakit ganyan? Ba't ganon? Pinipin up lang nila eh. So, pero hindi nangyayari. Kaya, iba-iba talaga yung statement nila. Dati, nasa original statement, sa sumunod na statement, wala na yung mga pangalan ng iba. Bakit? Bakit? Diba? Oo. Well, ano naman yung reaksyon ng Malacanang partner doon sa binabanggit ng NBI na di umano nakatanggap ng bayad itong mga ex-Marines para magsalita lamang? Syempre, Pati ang Pangulo, dinawit. Syempre, mas maganda, partner, kung ito ay iimbestigahan. Diba? Lalo na ang sabi ay si Mike Defensor. Si Mike Defensor daw ang nagbayad. Pero, ang pagkakadinig natin, 5 million yung alok. Pero parang 350 pa lang ang nabibigay. Baka magkaroon. Kung totoo man to sana walang budol-budol. Sana totoo yung ibibigay sa inyo, hindi yung ang layo naman ng 350 sa partner, sa 5 million. Hindi pa daw napupunuan. Hanggang doon pa lang yata yung bayad. Well, basta dapat imbestigahan to kasi kung ang purpose nito ay to destabilize. Tapos, syempre, tatawagin ngayon yung witnesses nitong si Mike Defensor dito sa pamumuno ni Senator Marcoleta. Ayaw naman nating pag-isipan ng masama sa Senator Marcoleta. Sana hindi kasi nandiyan pa rin yung tiwala dapat sa mga senador. Pero hindi ba mas madaling mag-request si Mike Defensor kay Senator Marcoleta? Kasi donor niya to ng 30 million. So meron ganun, di ba? Dapat bang habulin, partner, o alamin kung sino ang nasa likod? Kasi kapag may ganitong usapin, syempre magtatanong ko saan galing yung pondo? Bakit kung totoo yung ginagawang lumabas sa ginagawang investigasyon ng NBI na may nangyaring ang pagbabayad o bayaran dito sa mga ngayon kinoconsider bilang mga witness ba ng Blue Ribbon Committee itong mga ex-Marines? Yes, partner, malaking halaga yan. Kung napatunayan. Totoong babayaran ng 5 million. Baka nga 350 lang eh. Baka lang pang bait lang yung 5 million. Na pag nandiyan na kayo, hindi na kayo makakaalis sa kinaroroonan nyo kasi nag-start na kayo magsalita. Hindi natin alam kung yung buong 5 million ay pupunuin o hanggang 350 lang. So dapat talagang alamin kung sino. Sinong behind dito? Sinong nagpopondo din? Meron bang ibang bansang kasama kayo nagpopondo dyan? O dapat alamin din yan, di ba? Alright. Anyway, partner, maraming salamat. Happy Friday. Maraming salamat, partner Rod, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga sa inyo lahat. Kumusta? Ayan. Ayan. Thank you.